magandang morning po sa ating lahat. Hoy! Ay, sorry partner. Ano ba yun? Medyo nadala ko doon. Ay, oras muna natin, 8:42 na pala. Grabe, ng umaga. Oo, that means meron na lang tayong konting minuto para kumembot. At ito partner, iano ko muna ang ating reaction. Dalawa pong reaction ko ngayon ha, partner ha. Ay. Unahin muna natin sa ating letter sender na ang pangalan ay si... Andoy! Andoy, para sa ito ha. Ako ay nalulungkot para sa iyo. At doon naman sa iyong asawa, eto siya oh. Talagang nakakausok ng ilong. So, dalawa tayo ha. Dalawang reaction to. Dalawang reaction natin, no? At syempre, pwede pa rin po kayong pumunta sa ating Facebook page at TikTok account. Hanapin niyo lamang po Energy FM 1067 para po makapagbigay kayo ng inyong reaction at opinion at kung anumang advice dito kay Andoy. And of course, yung aming text line bukas na bukas pa rin, 0945-367-8792. Tama. Kaya sa mga panggapo natin, pwede na kayong mag-react dyan at kami po ay mag-uusap na. Magtatalastasan. Talastasan! Alam mo, partner, naniniwala ako na ito ay pagsubok lamang sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya. Tama. Pero siguro, ang una kong tinanong dyan, ang una kong tanong sa isip ko, baka hindi niya kasi binibigyan ng allowance yung asawa niya. Pwede rin. Diba? Pwede rin. Kaya itong babae, yung asawa niya, ay siguro bumili ng mga pangsarili niya rin. Kasi, mga gamit niya, di ba? Oo. Pero hindi ko lubos maisip na parang pagbukas mo ng cabinet nila or ng parang closet. Sobrang dami. Ano siya? DJ ba to? Artista, ganyan. Kami nga, paulit-ulit na yung damit namin. Pero hindi yun rason, partner. Hindi yun yung reason dapat na sasabihin niya sa atin ng babae. Kasi nga, dito pala sa bata ay yung gatas nag-iba ng brand. Oo. Mas mura. Mas mura daw. Mas inunan niyo pa yung sariling sariling kaligayahan ninyo kumpara do sa anak ninyo na dapat pinagtutuunan niyo ng pansin. Alam mo, ang naisip ko naman dito is baka nga nagtitipid dahil sa hirap nga ng buhay. Nagtitipid tas bumibili ng branded yung damit yung bagay. asawa. Kapal Oo. Siguro nga, yun lang yung nakita ko doon Siguro hindi mo binibigyan ng ng allowance yung asawa mo kaya yung para sa inyong pamilya nagagalaw niya. Syempre naman, kahit papaano ang babae, kailangan mo ring, alam mo yun, kahit papaano ma-feel mo na buhay ka. Kasi ang nanay, ang buhay niyan sa bahay lang. At siguro kulang to sa pamper. Oo. Di ba? Ilabas niya, magpasalon, di ba? Hindi po sa gina-justify ko yung paggastos niya ng malalatas, pagtitipid niya para sa mga anak niya at saka sa pamilya niya Pero kasi, baka lang may ganung factor kasi, partner, di ba? Ang tanong ko, teka, atong asawa ba yung babae ba may trabaho? Wala. Hindi niya naman na-mention. Si Andoy, meron talaga siyang pagkukulang doon kasi, number one, ikaw yung provider. Diba? Diba, nagbibigay ka dapat ng pera. Lakas ko kahit magsalita. pa pala. Kalaki. Oo. Tama naman na kahit pa paano mag-abot ka man lang. Oo, pang niya, well-being ng asawa mo. Kung sakaling ang binibili niya ng gatas sa bata ay medyo mas mura na kumpara dati, ba't di mo gawin na lang na bumili ng mas magandang gatas para sa anak ninyo? Total, ikaw naman ng pera O di kaya, hindi, siya daw ang pinagbabudget, yung babae daw ang pinagbabudget. Yun yung nangyayari. Kumbaga, siya ang naghahanap ng pera. Diba, dapat ikaw na may kusa na napansin mo pala na, teka, ba't parang mura ng gatas? May pera ka naman para bumili. Ikaw na lang bumili. Tapos bigyan mo ng pera yung misis mo. Pwedeng ganun Pwedeng ganun na lang. Pag binigay mo lahat, syempre, ang misis mo nangangarap din bumili ng bagong damit. Baka naman yung magjowa pa lang kayong parisinusot hanggang kayong mag-asawa na kayo. Kaya nga, alam mo na, tumbok mo dyan, partner. In fairness naman sa'yo. Kasi, alam mo, ang babae, ang buhay niya nasa bahay lang, nasa mga anak. At paminsan-minsan, syempre gusto niyang maramdaman na, outside, syempre gusto kong maging iba. At hindi biro rin ang pagiging isang ina. Ikaw ina ka Oo. Kayo, ina kayo. Ang pangit pakinggan, sasapalit kita dyan. Sasapalit kita talaga, ayusin mo. Hindi, ayun nga, ina ka. Ano ba talaga? Basta asawa ka, di ba? Parang ikaw rin, namimiss mo rin. Ito real talk to May mga kaibigan ako na may asawa, mga babae, nagsasabi sa akin, Jimbo, okay na ba kung bumili ako ng ganito? Alam mo, napakabait ng kilala ko na gano'n, na magtatanong siya ng gano'n bago bumili. Kasi iniisip niya pa rin yung kapakanan at yung pondo nila para doon sa bata. Nakaka-amaze din sa mga ganito. Diba yun kasi minsan kailangan mong maramdaman na tao ka. Bukod mo rin sarili mo. Bukod sa pagiging nanay, diba, at pagiging asawa na nasa loob lang ng bahay. Diba, kahit pa paano, you want to feel alive. Yes. Diba? At kay Andoy, ito lang masabi kay Andoy. Andoy, sana bigyan mo din ng time pag-shopping din yung misis mo. True.
At ibili rin ng mga... Kumbaga pag nag-shopping kayo, package deal na yan eh. Oo. Nag-shopping ka, yung misis mo, nag-shopping ka, nag-shopping din yung anak mo, bibili nyo ng mga damit. Oo. Yun na lang. Para at least ma-feel din ng babae, nung asawa mo, na ay, hindi pala siya, hindi ako tinitipid. Diba? Hindi namin sinajustify ni Jim yung pagwawaldas ng pera. Pero kasi nakikita lang namin na parang may kulang siguro doon doon sa ganap, doon sa sitwasyon nila. Kaya nangyayari yung pag-suspend ng misis ng pera para sa pamilya. Tsaka hindi mo rin kasi, may nasabi ako kanina sa mga interns natin, tsaka kila Atina, nasabi ko, baka hindi pa sawa sa pagkadalaga yung babae. Pero hindi eh. 6-3-1 na, tatlo na yung anak. Hindi, kaya sabi ko parang mali. So, yun lang yung nakikita kong dahilan kung bakit sila nagkaroon ng problema ganito. Ang problema din kasi sa mga lalaki kung magbigay ng pera, saktong-sakto para sa mga pamilya nila. Totoo lang ha, saktong-sakto. Tapos, kapag medyo kumuha ng konti yung misis, parang napakalaking kasalanan na sa inyo. Pero alam mo pa, diba? ang mga lalaki, kaming mga lalaki, ay magaling kami mag-budget kasi. Halimbawa, di lahat. sasabihin namin ganito, hindi kulang, kundi sakto. Masyadong sakto sakto. Di ba, may kukumpit pa nga kami. Di ba, ganun, may nagkukumpit pa. Pagdating sa pamamalengke, bayad ng bills, ultimong sentimo dapat sakto may diba? Mga ganyan akong kilala. Tapos, syempre, ang babae, kahit papaano gusto niyan bumili, kahit lipstick man lang na bago. At yung mga babae din, naghihintay ng sukli na sobra para sa kanila. Yun na yung gagamitin nila para sa sarili nila. Yun lang yung sukli lang. Tapos 'di ba? Nakakainis. Naintindihan ko 'yan. Tama ka diyan, partner. Nakakainis. So ako ang thought natin dito, partner, is siguro dumoble kayod ka pa kasi wala naman trabaho yung misis mo eh. Siguro mag-effort ka pa para kahit papaano mabigyan ng extra yung misis mo. Bigyan mo siya ng allowance. Yeah. Very important 'yan, partner. Ako naman tama yung sinabi mo kay Andoy. Ako naman hatiin ko para doon naman sa babae, sa asawa niya. Kahit naman nasa bahay ka, di ba, ngayon naman uso na yung work from home. Pwede kong kumuha ng extra na job, no? Para at least kahit paano, alam mo, sa panahon niya, hindi na lang yung kumbaga, halos kayong dalawang mag-asawa, may sariling bank account May gano'n na iba nangyayari. Para meron kang ipon na pwede mong gastusin at walang masasabi yung asawa mo. Kapag meron kang ng ipon, pwede mong bilhin kahit anong gusto mong bilhin at may pondo kayo para sa bata. May ganun May ganyan nga, partner. Pero ako lang, ang naisip ko lang is 3 yung inaalagaan mong bata. Tapos, ina-expect mo na yung babae magtatrabaho pa. 3 ba? Akala ko isa lang. 6-3-1. 6 years old, 3 years old. So, alam mo yun, lungangi na yung asawa mo. Tapos, para lang makabili ng konting pangpapasaya sa kanya, kailangan siya pa rin yung magtrabaho. Sa bagay, kung 3 medyo ang tama. Mahirap yun. Tapos, mga bagets pa, 6 years old, 3 years old. Nayayamot ako! Sorry, partner. Hindi matututukan yung bata. Kawawa naman niya. Maliban, kung kukuha ka ng kasambahay na mag-aalaga doon, kayo nga lang, extra na naman yan, gastos. Naintindihan natin. Pero kung kaya naman, at yung asawa na may matalino, ay naging housewife lang, gamitin niya yung talino niya, yung pinag-aralan niya. Pwede yung parte sa panahon yun. Ang hirap na lang yung gumastos, ang mahal-mahal ng bilihin. High blood na naman tayo. Nayayamot kami ni Jim na dalawa. Kaya magbasa tayo ng mga comments dito, Sabi po dito, sige, basta ka dyan, maghahanap ako dito, partner, ha? Sige. Sabi dito, Happy Wednesday, Team Energy FM. Bagay na bagay po ang tandem yung dalawa sa umaga. Ang taas ng energy. Parang Jim Shi lang sa hapon. Meron lang silang... Ano na meron na sila? May review pala dito. Sorry na. Ito, basahin natin thank you sa Texter 310, partner. Ano pa sabi dyan? Ito sabi ni Juan Carlos, may pinag-iinitang ibayang asawa mo, Andoy. Okay lang sana bumili ng mga bagong gamit o damit. Pero, gulo. Pababayaan lang ang mga anak ay ibang usapan na. Ayun. Itong sabi dito, hayaan mo na, time will come. Pagsisisihan niya yan lahat. Hindi lahat ng barkada ay karamay sa kahit anong sitwasyon. Pag wala nang mapapala sa kanya, baliwala na rin siya. Tama. Sabi pa dyan, partner, ano yun nasa baba dyan? Ito, sabi ni Jeff, ganyan kasi talaga mga babae. Maalaga talaga sa katawan nila. Gusto nila lagi silang maganda kumpara sa mga lalaki, maski butas-butas at bacon na yung brief, hindi pa din nabili. Tama naman. Tama yun. Totoo naman kayo mga babae, di ba? Siyempre, kami mga lalaki,
kaya namin magtipid ng magtipid. Kami pero din kayo mga naman. babae, ayun nga. Grabe pero kayo mga naman. babae, Oo. talagang syempre gusto nyo rin bago. Totoo Oy. naman, naiintindihan namin yun. Oo, sabi ni Lamek o Lamech San Juan, hype na yan, sabay sa missile ng US yung babaeng yan para wala ng happy wife, happy husband. Ay, alam mo, ako naniniwala ko na happy house, happy spouse. Tama. Happy spouse, happy house pala. Hindi happy wife, happy life. Kasi parang napaka one-sided naman nun. 'Di ba? So, pag pareho kayong masaya, masaya ang bahay ninyo, masaya ang pamilya Tahanan. ninyo, 'di ba? Sino pa yan, Sabi partner? ni Manuelito, communication is the key. Tanungin mo kung anong problema. Bigyan mo na lang ng extra money for her personal use. Ilabas mo din paminsan-minsan si YP. Mag-bonding kayo at bilhan mo din ng regalo, damit, makeup, or something na magpapasaya sa kanya. True. Tama naman, tama. Ang sabi pa dito, ikaw ba ang nagpapasok ng pera? Eh di wag mo nang pahawakin ng pera si Mrs. kung wala kang tiwala sa kanya. Napunto yan ha. Tama. Ako, bigay lahat sa asawa. Pangbaon lang sa work ang tinitira ko para sa akin. Ang bait ni DK. Oo. Sabi naman ni Tess sa Manalo, sa akin isipin muna ang anak bago yung sarili. Kasi sa panahon ngayon, hindi na kailangan na para lang, hindi Magburakay? Sa sila pupunta? Boracay. Nagburakay ba sila? Boracay kasi. Kaya pala. So I have this feeling na refresher lang ba? Gusto ng refresher ng asawa niya. naman. Dahil siguro na burnout na siya sa pag-aalaga sa mga anak, ganyan. At naiintindihan ko yan. This time na, Mare, maintindihan kita sa side niya. Yung babae kasi, kailangan din naman natin syempre yung ayusan. Oo. Di ba? Napapabayaan nila yung sarili. Ito, maraming ngayon karamihan mga babae natin na yung may mga asawa, napapabayaan yung sarili dahil naka-focus sa bata. Oo. Kaya dapat bigyan mo ng time. Pagandahin mo ulit yung misis mo. True. Para masundan ulit. Ayan, nadadagdag ka na naman. Hindi, joke lang. I-treat mo rin. Ha? I-treat mo din. At kung meron man kayo hindi pagkakaintindihan, may mga tanong ka sa kanya, kausapin mo siya, mag-usap kayong dalawa at mag-meet kayo halfway. Kumbaga, alam mo yun, dapat meron kayong punto na pag mag-agree kayo pareho, Yes. ganito lang yung budget natin para sa bahay, eto, honey, para sa iyo to, Tama. ganyan. At wag sana umabot at dumating sa punto na pag-aawayin nyo ng pera. Wag na wag yan. Yan ang makakasira ng isang relasyon. Totoo yan, pera. Pero realistically speaking, partner, pinag-aawayan naman talaga ng mag-asawa ang pera. Kaya nga, pero sa totoong buhay. Oo, pero sana wag. Pero sana wag. Kumbaga, napag-uusapan naman yan, partner. Oo, totoo. Kumbaga, nababudget natin at nailalagay natin sa tama. Wag sana umabot na hanggang sa magkasumbatan. Oo. Sana. Yun ang nagkakaroon ng problema, sumbatan eh. Masisira ang isang relasyon. Totoo. Dahil sa pera, tapos Dahil malalaman sa ng pera. mga ninang nyo, mga magulang nyo pareho, dahil sa pera nag-away kayo. Oo. Dapat binigyan nyo na lang ng pera para wala nag-aaway, no? Yun, sana may nagbibigay. Kaya yung mga ninong at ninang, hindi lang sa kasal kayo nakikita-kita. O, di ba? Magbigay kayo. Bakit parang inubligan mo naman yung mga ninong at Ay, iba ninang? pala, sabi niya, gan pala yun. Dapat pala. Para sa bata, Ay, yun lang. nako. Ay, halika na. Thank you very Ay, much sa salamat. pagtutok at pagkantaway sa amin ni Jimbo kanina pang alas 4 ng umaga. Ay, salamat sa inyong pagtutok. Alam namin, busy-busy kayo ngayon, pero mag-ingat kayo lagi mga pangga. Happy Wednesday morning. Siyempre naman yan, susunod na po ang Baklitas! Sa dito lang yan, sa number 1, 6.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo. Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.